just ask on the context of a certain phrase from the fifth SONA of the President when he is discussing the uplift. He said, ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. Was there any attempt to steal the funds under the uplift? But the President was able to avert it. Okay. Noong nagsalita po ang Pangulo noong nakaraang SONA, nung sinabi niya mahiya naman kayo, ay mas naging mapanuri upang hindi agad ma-release ang pondo intended for infrastructure, especially sa flood control projects, dahil nga nagkaroon ng pag-iimbestiga. So hindi ito agad ibinigay kung nakikita nila na hindi akma ang pag-aaral at hindi kailangan pondohan. So yung mga hindi nagastos, kaya nga maraming tumutol sa FLR. At meron pang binanggit na pangalan patungkol dito sa for later release dahil po pinag-ingatan ng Pangulo ang pondo. At dahil sa savings po na nagawa, dahil hindi nga sa pag-release ng mga pondo sa mga proyektong questionable, ito po ang nagamit para ipantustos sa pangailangan para maibsan ang impact sa mga kababayan natin patungkol sa krisis sa Middle East. Does that include the allocations for the flood control projects that were removed and realigned under the 2026 budget? Sa ating pagkakaalam ay ito pa lang ay galing sa 2025 na savings at tignan pa po natin kung ano yung pinakadetalye patungkol dito. Pero ito yung mga 2025 na hindi na nasa gawa. Sunod na tanong wala kay Ivan Mayrina, GMA7. Itatanong ko ho yung reaksyon ng Malacanang sa isinagawang kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Tinutukoy po niya ulit ang sinasabing selective justice, pointing to the fact that Senator Bato is fleeing unjustly from justice. And he said, if I may quote, I believe Senator Jinggoy and Marcoleta are political prisoners. And if it wasn't weaponized, they can at least go out on bail. Sabihin nyo mali ako, but they should be allowed to attend the impeachment. Pantay-pantay ba hustisya o selective justice po tayo ngayon? Again po, I think that regarding Senator Marcoleta and Senator Jinggoy, Political prisoners I though. think. Yes. he just said, I think. I believe. Oh, I believe. Kung yan po ang kanya paniniwala, hindi naman din po siguro to ang paniniwala ng Sandigan Bayan. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. At sinasabi niya, dapat ay ma-bail out sila or mabigyan ng pagkakataon na mag-post ng bail. Hindi po kay Senator Alan Cayetano ang pagpapasya. Nasa korte, nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita. At yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Sunod na tanong mula kay Maricel Lili, TV5. Good morning, Yusek. Connected pa rin po kina Senator Marcoleta because he filed a manifestation before the Senate asking na baka pwede silang sumama ni Senator Jinggoy doon sa impeachment trial despite the fact that they are facing charges. Although it's still the decision of the impeachment court, but what do you think about this manifestation? Should they be allowed to join the trial? So if ever they will be allowed, they will be practicing their profession. So, if that would be the case at inalaw sila, maaaring lahat ng mga professional na nakakulong habang dinidilig ang kaso ay hahayaan na rin na magtrabaho. Halimbawa, ang isang abogado, ang sabi ng korte, may desisyon ang korte patungkol dito. Siya ay maaari lamang gawin ang kanyang profesyon or i-practice ang kanyang profession bilang abogado kung siya mismo ang nasasakdal at ipinatatanggol niya ang sarili niya. Pero hindi siya pwedeng mag-represent ng ibang kliyente. So kung gano'n ang mangyayari at papayagan sila at magkakaroon ng special treatment, maaaring lahat ng nagtatrabaho na nakakulong ay hayaan na rin magtrabaho habang nakakulong. At nabanggit na rin po dito, nagkaroon na rin po ng desisyon ng Sandigan Bayan patungkol sa motion ni Senator Jingo Estrada na hindi pwedeng mabigyan ng tinatawag na virtual freedom ang isang naka-detain
And at the same time, according din kay Justice Carpio, na ang mga tao na nakakulong habang dinidigang kaso patungkol sa mga kaso ng graft and corruption at kasama din dito kasi similar nature ang plunder, sila dapat ay suspended. So, kung ano man ang magiging desisyon ng Senado patungkol sa manifestation ni Senator Marcoleta, hindi po rin ito mananaig dahil ngayon ang jurisdiction po kay Senator Jinggoy at Senator Marcoleta ay nasa kamay po ng Sandigan Bayan. And ma'am, on other issues, si Senator Amy Marcos released a video yesterday. Doon sa video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang. But after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator? I just want to know, what do you feel? Kasi you're asking me that question, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yun. Tama? I just want to know. Yes. Correct, right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watched it, but I just want to hear it from you. Well, based on the video, they said that I refers to Impacta. But, they did not finish the Yeah. meaning of the whole Ano act. lang, yeah, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi. Hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang Impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news at iyan ang kanilang pananaw, isang impacta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi natin totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yusek Claire, mapunta naman po tayo kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang interview sa The Hague, sa kausap niya yung mga supporter niya po, no, natanong siya kung pinanood niya or binasa man lang yung SONA ng Pangulo. Ang sabi niya po, hindi niya po binasa or hindi rin po siya interesadong panoorin because it's a waste of time of the Filipino people. Coming from the Vice President, ano po ang reaction niyo po na dito? Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam ang sitwasyon ng kanyang bansa, kung ano ang programa ng Pangulo? Walang alam. Sino man, hindi tayo nagpapatungkol in particular sa sino mang tao. Ang SONA, ito po ay paraan, ito ay ang pag-uulat ng Pangulo ng kanyang naging accomplishments, kung ano pa ang gagawin ng gobyerno para sa taong bayan. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon, hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam, mangmang ang mga kababayan, mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. So sa mga kababayan natin, lagi tayo maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok
na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Mabubulag po tayo dyan. Obligasyon po nating alamin para hindi tayo manatiling mangmang sa katotohanan. During that interview, natanong din po siya tungkol sa loobin niya kung expected bang makulong si former House Speaker Martin Romualdez dahil nabanggit ni Pangulong Marcos yung kanyang pinsan po sa kanyang SONA. Ang sabi niya, yung sa 20 pesos nga lang na bigas, hindi natupad. Meron din daw po siyang hiniling nung pumayag siyang tumakbo. Yung isa po gusto niyang gawin para sa kanyang anak, mga anak na gagawin niya gabi-gabi. Kaya para sa kanya, hindi pa rin tinupad to ng Pangulo. So bakit pa daw po maniniwala at manonood sa SONA? Okay, parang ito po yung waste of time sagutin dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibenepisyohan sa mga kadiwa centers natin. At yung patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute. Kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno. Kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo. Ano po yung hiling na yun, ma'am? If ma-remember lang po ng publiko. Baka alam mo. Sabihin mo na sa amin. Any idea? Okay, I will answer. Any idea? Ayun po yung pag-uwi, ma'am, sa Davao on a daily basis. Gamit ang? Gamit ang? Ang chopper po. Si Tristan po ang nagsalita. Okay na? No, seriously, Yusek, can you tell us what was that condition that she asked of the president that she is claiming now that was not fulfilled? Alam naman natin, sa kanyang dating press briefing or press con, nabanggit niya na isa ito sa kanila daw pinag-usapan na kailangan magamit ang presidential chopper para sa pag-uwi niya gabi-gabi para makasama niyang matulog ang kanyang mga anak. Hindi naman ito lingid. Kahit sa inyo po, sa mga taga-media, hindi ito lingid. At si Tristan na nga rin po ang nagpatotoo niyan. Salamat. No, sorry, ma'am. Sorry, Tristan. But does the president now deny that he acceded to that request at any point nung sila running mates pa lamang when they were trying to perhaps come up with agreements pag sila nanalo na? Wala po akong personal na kaalaman, hindi pa po ako parte ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So wala po akong categorical na sagot na masasabi patungkol dyan. No, Yusek, na-mention din kasi ni VP Sara doon sa interview sa The Hague na the administration is a dictator and that she's not even sure if we will have an election on 2028. Alam naman po natin ang konstitusyon. So, again, it's a waste of time to make a response on that statement. Next question. Next question, mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. I use like another follow-up on VP Sara. Sabi ko, next question. But in a separate interview, like she was asked about the recent incidents of school violence in the country, and she called it a manifestation of a weak leadership. Kaya raw po nagkakanya-kanya na yung mga tao and even government employees. Allow me to quote her, Yusek. Kasi nawawala yung moral ascendancy ng pinakataas, yung mga nasa taas. Pag sinabi nating nasa taas yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President, kapag ganyan yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. What does the palace make of that? Anong incident yung pinatutungkol niyo? Yung school violence like the Tacloban shooting. Mabilis pong nagsagawa ng aksyon ang pamahalaan. Pati po ang PNP, ang mga kapulisan natin sa nasabing lugar. At ngayon po ay gumagawa ng aksyon para ito ay maresolba. Mas maganda po talagang alamin ko anong programa ng Pangulo para hindi po tayo nabubulag sa katotohanan.